paminsan-minsan meron din ako nakikita mga comment na ang tanong naman nila, wala daw bang gumagalang mga lion dito? Lion, elephant, yung mga mababangis na hayop. Magandang araw mga kabayan. Bago nga pala mag-vlog, tingin-tingin muna. Baka may mga ibang tao magreklamo. Dito sa amin na minsan nakakainis na maglinis ng sapatos eh. Dahil pagpunta doon sa warehouse, pagbalik mo ng workshop, madumi na yung sapatos mo. Hindi ka pa nagtatrabaho. Doon sa may gawing likuran ko, may mga baka. Naririnig ko yung unga eh, papunta rito sa pinupuntahan ko rin. Dito kasi sa amin, araw-araw pumupunta pa kami doon sa Maya warehouse. Nandun kasi yung opisina namin. Malayo dito, siguro mga 300 meters mula dito sa workshop. Doon pa kami nagsa-sign in, kaya layo. Ang ginagawa ko na lang, sa umaga lang ako nagsa-sign in, at pati yung sign out sa hapon, doon ko na lang pinipilapan yun. Hindi, sa hapon hindi na ako pumupunta doon. Nag-iisip ako kung ano yung may share ko ngayon. Ang naisip ko na lang, yung mga ibang itinatanong ng mga viewers natin. Kagaya nung dito, napansin daw nila, mapula daw yung lupa. Yun ang unak munang sasagutin. At napansin ko rin nga, marami sa mga video ko, kagaya niyan, pag tiningnan yung lupa, parang medyo mapula. Dito kasi, hindi lang dito sa lugar na to, maraming lugar dito sa Africa na ganyan yung ginagamit nilang panambak sa mga ginagawa nilang mga kalsada. Ang tawag dyan, maram soil. Medyo parang mabato siya na matigas pag nasiksik. Kaya yan ang ginagamit nila sa mga kalsada. Pero ang design, dapat yung merong pupuntahan yung tubig. Yung gawing gitna, pataas. Kapag kasi nababad din yung maram soil na yan, lumalambot din. Kaya kailangan ganun yung design. Dito naman sa workshop namin, doon sa compound, mapapansin nyo, ganun din yung kulay ng lupa. Ito kasi, tinambakan din. Tinambakan to, nung ganun ding klase ng lupa. Kaya mapula rin dito sa compound namin. Pero doon sa mga karaniwang lote, hindi ganyan ang kulay. Pansinin nyo yung lupa sa may kalsada, mapula. Pero yung dito sa may lote, iba na yung kulay. At madami din yung mga nagtatanong, napapansin daw nila parang tuyong-tuyo daw dito sa lugar na to. Ang tinatanong nila, kung meron daw bang tagulan dito? Kung umuulan daw ba dito? Merong tagulan din dito. Ang start ng tagulan dito, karaniwan April. April, May, June, July, hanggang July. Pero minsan umaabot nung kagaya last year, matagal yung tagulan. Umaabot ng hanggang October. Pero hindi naman araw-araw na yung ulan nun. Ang karaniwan, April hanggang July. Yan ang rainy season dito. At pag nagtag-ulan, sobrang putik dito sa lugar na to. At hindi nga pala sa buong Africa yan, yung sinasabi kong tagulan na yan. Ngayon dito, dry season. Alam ba ninyo, doon sa may ibang lugar ng Africa, kagaya sa Equatorial Guinea, ngayon daw madalas umulan doon. Kaya depende rin sa lugar. At magkakaiba ang oras namin, kagaya doon sa Equatorial Guinea, nauuna kami dito ng 1 oras. Doon naman sa may ibang lugar sa Mozambique parehas yata kami. Sa Gambia, 2 oras naman yung pagitan. Nauuna rin kami dito. At nauuna naman kami ng 6 hours dito kesa sa Pilipinas. Kaya kung sa Pilipinas, alas 12 ng tanghali,
Dito alas 6 pa lang ng umaga yon. Marami rin yung nagtatanong, bakit daw ba ako nagtsatsaga dito? Magkano daw ba yung sahod ko dito sa lugar na to? Ayokong sabihin yung lugar kasi dahil hindi nga pwede na bawal dito sa pinapasukan namin. Dito, kaya ako nagtsatsaga dito dahil sa sahod at doon sa bakasyon. Dito, 2 beses sa isang taon pwede kaming magbakasyon. At yung sahod, mas okay ang sahod ko dito kaysa nung nandun pa ako sa Saudi Arabia. O para eksakto, total wala namang masama kung sabihin ko yung kung magkano yung sahod ko dito. Ang sahod ko dito 2,500. Yung 2,000 pinapadala yon sa Pilipinas, sa bangko na. Yung 500, yun ang ibinibigay sa akin dito para pang allowance ko. At meron ding mga tanong na bakit daw dito pa sa mahirap na bansa, dito pa ako nagpunta. At bakit nandito yung pinagtatrabahuan namin. Dito kasi, mahirap na bansa nga sila, kaya nandito yung grupo ng pinagtatrabahuan namin. Sumusuporta sila ng pagkain sa mga taga rito. Matagal na nilang ginagawa yan. Kasama yan sa mga grupo na tumutulong sa buong mundo yan. Kaya yun ang mission ng grupo na pinapasukan namin. At paminsan-minsan meron akong nakikita mga tanong na wala daw bang gumagalang mga layon dito. Ang madalas nilang tanong, layon eh. Lion o elephant, yung mga wild animals daw. Dito kabayanan na to eh. Yung mga mababangis na hayop nasa doon sa wilds talaga yon. Pero dito sa bansa na to, meron sila ditong tinatawag na mga national park. Nandoon yung mga wild animals. Hindi sa mga kabayanan. Mali yung iniisip natin na pag Africa, madaming mga wild animals. Kagaya din doon sa mga ibang vlogger na sa ibang bansa. Walang ganon. Madami na rin mga nagbablog na mga Pilipino sa ibang part ng Africa. Mapapansin nyo, mga community na lang ng mga tao yan. Wala yung mga wild animals niyan. Merong mga lugar na pwede kang pumunta doon sa mga national park. Yung mga tinatawag nila nga safari adventure. Pero napakamahal ng bayad pagpunta doon. At hindi lahat ng lugar. Kaya kung ako gusto kong pumunta doon, hindi na lang. Dahil mamamasahe ka sa eroplano. Pati yung pagpasok doon, mahal din. Hindi kagaya ng mga parang Manila Sulang. Hindi ganun. Dito yung mga safari adventure, national park talaga yon. Na maraming hayop doon. Talagang madami sila mga kasama pag nagpunta sila doon. Kaya mahal ang bayad. At ang isa pa nga, dahil malayo, sasakay ka pa rin ng eroplano. Hindi kaya ng budget natin yun. At marami rin nga pala yung mga nagtatanong na ano daw ba talaga yung trabaho ko dito. Malamang yung mga bagong subscriber natin yan, dahil yung mga dati nang nanonood doon sa dati kong channel, alam na nila yan. Pero para po doon sa mga bago, ang trabaho ko po dito, maintenance kami ng mga sasakyan ng isang malaking NGO. Sa automotive po ako. Meron akong mga video sa automotive, kaya nga lang binukod ko ng channel. Ito po yung channel na yon sa automotive. At bago ko po tapusin yung video, shoutout po muna ulit tayo. Shoutout po kila Maria Lynn Sespon at sa Pareha Family at Kadungog Family. Shoutout din po kay Abi Galera, Pura Family, Virgie Pajarilo, Pajarillo, Nelson Apollo, at shoutout din po kila Marijoy Bitoka, Venus Bitoka, at kaya Maripe Apollo. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa channel natin, maraming salamat po.